Sa pagunitan ng anibersaryo ng EDSA People Power, may mensahe si Pangulo Aquino sa mga kritiko at mahalagang panawagan kaunay sa inaasam ng kapayapaan sa Mindanao. Maraming pasahero naman ang naapektuhan ng mga protesta at isinarang kalsada. Saksi si Teresa Andrada. Santong 29 na taon ang nakaraan, ang EDSA puno ng mga tao. Pero kanina, mga sasakyan ang pumuno sa EDSA at mga commuter na stranded hanggang gabi. Matagal ka bang naghihintay? Kanina pa pong 6:30. Hindi kayo makasakay? Hindi po kasi punuan eh. Bukod sa pagpapasara sa ilang bahagi ng EDSA buong maghapon, nabarahan na rin ang ilang bahagi ng EDSA na hindi sarado matapos maipon sa mga ito ang mga rallyista. Hindi kasi sila pinayagang makatawid ng Camp Crame. Una-una, wala po silang permit. Hindi na po freedom park to eh. Kami ay people! Kami ay nasa amin ng power! Nagsisalabit kami ng people power! Ang power ay nasa taong bayan! Bakit ayaw namin payagan? Sinong tao sa totohanan? Sinong tao sa totohanan? Bit-bit na mga rallyista ang panawagang mag-resign si Pangulong Noynoy Aquino. Lalo kasunod ng operasyon sa Mama sa Pano, Maguindanao na ikinasawi ng 44 na SAF Commando. Well, talagang nakalulungkot, nasa anibersaryo ng People Power, pinipigilan ni Noynoy Aquino ang mamamayan na magpahayag at magtipon. Yun ang diwa mismo ng People Power. Walang direktang sagot sa kanila ang Pangulo. Pero may pahayag siya sa mga nananamantala umano sa sitwasyon na di niya tinukoy o pinangalanan. Maganda po sana kung bukod sa pamabatikos ay may nailalatag silang alternatibong solusyon. Di tuloy nating maiwasang isipin. Ayaw nilang magkaroon ng kapayapaan dahil sila mismo ang nakikinabang sa gulo at karahasan. Habang ang publiko pinaalalahanang maging mahinahon. Sarap. Kung isusuko natin ang pagtataguyod ng Bangsamoro, parang hinayaan na rin nating armas ang muli nilang ipamana sa susunod na henerasyon ng mga kapwa nating Pilipino. Hindi po tayo papayag na mangyayari ito. Ang pag-iwas sa dahas, hindi raw nalalayo sa ginawa ng mga Pilipino nang mapayapa nitong patalsikin si dating Pangulong Ferdinand Marcos matapos ang 2 dekada sa pwesto. Malasakit ang pinakamakapangyarihang tugon sa galit. Walang mas lalakas pang sandata sa pag-ibig. Kapayapaan din ang tema ng sermon ni Manila Archbishop Luis Antonio Cardinal Tagle. There is war only when there is an enemy. The path to peace is finding a neighbor, a brother, a sister. When I don't see anyone anymore as an enemy, I don't have to fight. Pagkakaisa naman ang nais ipakita ng militar at pulisya sa sabay-sabay na paglakad sa EDSA, kahit pa ilang opisyal nito ang nagbanggaan dahil sa isyu ng pagsaklolo sa SAF sa Mama sa Pano. Marami mang dumalo, kapansin-pansing wala ang maraming pangunahing karakter sa EDSA Revolt. Kabilang si dating Pangulong Fidel Ramos na Vice Chief of Staff ng AFP noong 1986. Hindi ko na pinuntahan yung kanina kasi alas 11:30 daw, sinarahan yung traffic. Paano naman yung mga pangkaraniwang Pilipino, kagaya nito at ikaw, aabot doon? Wala namang exclusive vehicles yan sumasakay lang sa MRT o sa bus o sa tricycle o sa jeepney. Paano sila makakapasok? Ako si Teresa Andrada, ang inyong saksi.